Hello guys! Napasensyahan niyo na yung boses natin, medyo namamalat talaga ngayon kasi kakagaling lang natin from acute laryngitis. But at least meron na akong boses ulit. Ayan, so for today's video, papakita ko namin sa inyo yung journey namin doon sa Dumangas last December 2024. Okay, nagbakasyon kami doon sa tito namin, kay Tito Dandan, kapatid siya ng tatay ko. And sumama nga si Boy Fee para makita din naman niya yung lugar, and I've never been there also. So, sinama din namin si tatay kasi siya yung magiging guide namin kasi siya nakapunta na dati doon. Okay, so ito na nga at nagre-ready na kami para sumakay ng bangka papunta doon sa balsa ni Tito. And very curious nga ako dyan and very excited to see kung ano ba yung tinatawag nilang balsa, kung saan inaalagaan yung mga talaba. And located yun sa like sobrang lapad na ilog, and the water there is brackish water, and also ang dami doon mangroves. Malapit siya actually sa bunganga ng river kung saan nagmi-meet na yung sea and yung river. So, ayan nga, tinutulungan ako ni Tito para umakyat ng bangka dyan. Napaka-low tide nga pala kasi maaga pa. And hindi pa pwedeng paandarin yung motor kasi nga sasayad siya doon sa putikan. So, ang ginawa na lang ni Tito, tinulak niya kami. O, diba? So, pasakay-sakay na lang kami dyan at tinutulak na lang kami ni Tito papunta doon sa malalim na lugar or malalim na parte ng ilog kung saan pwede nang paandarin yung motor. Dito pa nga lang sa part na ito, amazed na ako kasi tingnan nyo naman, ang daming mangroves. Ayan, so, hindi nga lang medyo maganda tingnan kasi low tide nga siya. So ayan, nagsisilabasan na yung mga ugat ng mangroves. So ito nga, merong dumaan na kasamahan ni Tito. Kaka-harvest lang nila ng kanilang mga talaba dyan. Ganyan. So sinasakay nila sa bangka. And then yung daungan nila doon sa tulay kung saan kami galing kanina. Tinitingnan ko pa nga lang dyan yung mga talaba na yan. Natatakam na ako. As if naman na marami akong kumain yun. Pero hindi naman. Maganda lang talaga siyang tingnan. Eto nga at patawa-tawa na lang si Boy Fee. Kung sana naman ay ako naman din sana ang vinidyohan niya dyan. Di sana nakita rin yung itsura ko dyan sa video na yan. Diba? Ang ganda lang talagang tingnan ng mga mangroves. Parang lamig-lamig nila sa mata. Parang nakaka-relax. By the way, umagang-umaga pa nga pala ito ha. I think this is only 7 a.m. Dito sa part na to, pinaandar na nga ni Tito yung motor ng kanyang bangka kasi nga medyo malalim na dito. So ayan, papunta na kami yan sa malapad na part ng ilog. Ito nga pala si tatay, tuwang-tuwa siya kasi nga ang tagal din niyang hindi nakabalik dito sa place na to. Medyo malayo-layo nga rin ang nilakbay namin. At eto nga, may nakikita na kami. Ay, ang galing! Ang galing-galing! Ang cute! Amaze nga ako dyan. So, bali shrimp nga pala yung inaalagaan nila dyan. And usually, meron silang mga kubo kung saan pwede silang matulog kung magbabantay sila overnight sa kanilang mga farm. Eto nga at pa ako na nga lamang ang na-videohan ko dyan. Paano kasi walang magva-volunteer na mag-shoot ng video para sa akin? And finally, eto na nga yung part kung saan nila inaalagaan yung kanilang mga talaba at mga shrimp.
At eto na nga pala yung balsa ni Tito. So ayan, nakisilip na nga din ako dyan kung paano ba nila nilalagay dyan, paano ba nakalambitin dyan yung mga talaba. Diba? Ang galing. Ingat-ingat lang. Wow! Pero itong hawak ni Boyfie, maliliit pa tong mga to. So bali hindi pa siya pwedeng i-harvest. Tinignan lang namin. At ako naman, syempre hindi ko napapalampasin to. Kasi baka ngayon lang to, hindi mo alam kung kailan ulit kami makakabalik dito. So dapat, for the experience ng person. So ayan nga, at naghatak-hatak na nga rin ako dyan ng mga talaba. May 50 mil ko kuro bal. Habis ka kaya dia kana lang mautod gagibutang sa kanila. Ora budlay. Di ba sa? Ora budlay. Kita mo ba na? Ari ako. Sa pwede ka lang ala pa rin sa. At eto na, meron nang nakita si Tito dyan na pwede na namin i-harvest at kainin. Medyo delikado nga lang kasi baka mamaya mahulog yung paa mo dyan sa mga kawayan na yan. Maaari kang masugatan ng mga talaba. Ito nga bitbit ni Tito ay mga green shells. Tuwang-tuwa talaga ako dyan kasi favorite ko yan. Ginbutang mo lang yan. Gibal-bal, bese. Favorite ko ra. Amo na sa gagmay nga man. Paborito na ra mo. At hindi pa talaga kami nagkasya doon sa green shells at mga talaba. So eto nga, namulot kami dito ng malalaking suso. So eto, nasa fish pond kami ng mga bangus. So sa gilid ng mga fish pond, marami siyang malalaking suso. Actually, hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Pero kasi ang tawag namin dito, bagungon. So, ayan. Ganito nga pala kung mag-harvest ng talaba. So, kailangan meron kang kahon, tsaka meron ka dapat pamputol sa tali ng mga talaba. Diyan sila kasi dumidikit. Kami nga, hindi kami marunong mag-harvest niyan. Kaya yan, paupo-upo na lang kaming tatlo. Makikita nyo nga at punong-puno na yung kahon ni Tito. Eto na! So, nakadaong na nga kami dito sa tulay na to. So, eto na yung mga hinarvest naming talaba. At babalik na nga kami niyan sa bahay nila Tito. Hanggang dito na lang muna. Bye!